Okay, ano tong constructive eviction? So sa mga umuupa, ito yung pagputol ng utilities like kuryente o ilaw, then tubig. Okay? Pag pinutulan ka na ng ganun ng may-ari at nangungupahan ka, ibig sabihin, pinaalis ka na. So bawal yun. No, pwede kang mag-file ng damages. Pero, nakita ko sa TikTok yung isang lawyer nagbigay ng tip na yun pwede sa mga tenant na mahirap na hindi nagbabayad. So, legal daw yun dahil may sinabi na yung Supreme Court, yung ating pinakamataas na korte, na for as long na nakalagay sa kontrata, pwede yung constructive eviction. Ano yan? Sige, pasok! So, yun yung constructive eviction. Kung nakalagay sa kontrata yun, pagka hindi na kayo nagbabayad, pwede kayong putulan ng kuryente at tubig, pwede yun. Kasi, wala kayong choice kundi umalis. Kung nakalagay sa kontrata, kung nakalagay daw sa kontrata, legal. Kasi kung may condition naman, kung hindi na nagbabayad ng upa, ng ilang buwan, 3 buwan o 2 buwan o 3 buwan nang hindi nagbabayad, dapat naman. Kasi kahit papaano, negosyo naman yan. Unang-una, nangungupahan kayo, kailangan kayong magbayad. Obligasyon nyo naman magbayad ng upa. Di ba? Yun yung constructive eviction. So at least, meron tayong nalalaman sa rentals at saka dun sa mga patakaran dyan, doctrine of constructive eviction. Ibig sabihin, pag ginawa sa inyo ng tenant na pinutol yung ilaw at saka yung tubig nyo, ibig sabihin, dahil hindi kayo nagbabayad, umalis kayo. Kaya kailangan mabasahin nyo yung contract list. Pwede naman gawin yun basta nakalagay doon sa kontrata. Okay? At saka yun din yun. Kung hindi nagbabayad pwede pag hindi nagbabayad at nakalagay sa kontrata. Pero pag ginawa sa inyo yun ng walang dahilan, bawal. Pwede kayong mag-file ng damages. Also for damages. Yeah. So, yun yung mga importanteng nalalaman natin. Kasi nawawala na yung implied warranty of habituality. Yung implied warranty of habituality, yun yung ang property o ang bahay conducive tirahan o worth it na tirahan. Pwede na siyang tirahan kasi kompleto. Yung amenities niya kompleto, may kuryente, may tubig. So kung nawala yun, hindi na suitable na para tirahan. Yun yung implied warranty of habituality. So, yun lang po.